Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Departed. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa lugar ng South Boston, kung saan laganap ang krimen. Makikita ang isang Irish-American mafia leader na si Frank Costello, na nagpunta sa isang cafe upang mangolekta ng pera. Dito, nakita niya at nilapitan ang batang Amerikanong lalaki, na may lahing Irish na si Colin Sullivan, na wala ng mga magulang at ang kasama na lang ay ang kanyang lola. Binigyan ito ng pagkain ni Frank at inabutan ng pera. Tinanong niya din ito kung interesado itong mag-aral at nang tumugon ng bata ay binigyan niya ito ng calling card at sinabing hanapin siya kung sakaling gusto nitong kumita ng pera. Hindi nagtagal, ang batang si Colin ay nagsimulang magtrabaho sa talyer ni Frank habang siya ay nag-aaral. Sa panahon ng kanyang pagbibinata, unti-unting tinuro at ipinaalam ni Frank ang tungkol sa kanyang business at siya ang napiling protege nito. Sinabi din ni Frank kay Colin na ang mga taong lumalabag sa kanya at nakikialam ay kanyang pinapatay. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, si Colin ay nasa hustong gulang na at nagtitraining sa Massachusetts State Police Academy. Sa kanyang graduation ceremony, dumating si Frank upang siya ay batiin. Nang makapasok sa loob ng sasakyan, binigyan ni Frank si Colin ng regalo. Samantala, makikita naman natin si Billy Costigan, isang lalaking Amerikano, na may lahing Irish na kasalukuyang nagtitraining pa rin sa State Police Academy. Nang mamatay ang kanyang ina, naging ulila siyang lubos. Samantala, balik kay Colin, naipasa niya ang exam sa pagiging detective kaya't tinanggap siya ni na Captain Quinnan at Staff Sergeant Dignem sa Special Investigation Unit o SIU. Pagkaalis ni Colin sa opisina, saka naman dumating si Billy. Si Billy ay kinausap tungkol sa kanyang koneksyon sa pamilya sa South Boston, lalo na sa kanyang tiyuhin na si Jackie, na isang small-time mobster bago ito napatay. Hindi naman kumbinsido sila Quinnan at Dignem na maging isang pulis si Billy. Subalit, inalok nila ito na maging isang undercover para mahuli si Frank Costello, babayaran siya at tax-free pa. Sinabi ni Captain Quinnan na kailangan niyang umamin ng guilty para sa kanyang kaso ng pambubugbog at kailangan niya ring magpakulong para hindi siya agad mapagkamalang undercover at pumayag naman si Billy dito. Makalipas ang 4 na buwang pagkakakulong, tumuloy siya sa bahay ng kanyang tita Kathy. Sinabi niya sa kanyang pinsan na si Sean na nakakuha siya ng pera sa insurance nang mamatay ang kanyang ina, at gusto niyang gamitin ito upang bumili at magbenta ng mga droga. Sinigurado din ni Billy kay Sean na hindi siya isang pulis. Kinagabihan, nagpunta silang dalawa sa isang lugar at nakipag-deal tungkol sa droga. Pumunta din sila sa isang bar kung saan nakipag-usap si Sean kay Mr. French, ang kanang kamay ni Frank, at sa ilan pang mga lalaki. Samantala, sa kabilang mesa, ininsulto ng isang lalaki sa bar si Billy dahil sa pag-order nito ng paborito niyang inumin na gin pomelo. Sinadya niyang bugbugin ito para makuha ang pansin ni Mr. French. Gumana naman ang plano ni Billy, inawat ni Mr. French ang away at kinausap si Billy. Sa ibang eksena, kinausap ni Sergeant Dignem ang SIU sa conference room sa kanilang headquarters. Si Dignem ang coordinator ng unit sa undercover section, at sinabi niya sa team na hindi nila pwedeng malaman ang mga pagkakakilanlan ng mga undercover agent. Pinamamadali din niya ang team tungkol sa kaso ni Frank. Dagdag pa niya, na si Frank ay nakatakdang magbenta ng mga nakaw na microprocessor-grade military sa China. Samantala, si Colin kasama ang kanyang mga kasamahan ay sinusubukang kumuha ng mga lead tungkol sa kaso ni Frank, ngunit karamihan sa mga residente ay pinagsaraduhan lamang sila. Ayaw nilang magsalita dahil natatakot sila kay Frank. Pagkatapos ng trabaho, pasikretong tinawagan ni Colin si Frank upang bigyan ng impormasyon tungkol sa loob ng kapulisan, upang matulungan siyang makaiwas sa mga operasyon ng mga ito. Sa ibang eksena, nakilala naman ni Colin si Madeleine, isang police psychiatrist. Sinabi niya dito na kilala niya ito at alam niya din na nag-aaral ito sa law degree. Magsasara na sana ang pinto ng elevator, ngunit pinigilan ito ni Colin at sinabing hindi siya titigil sa pangungulit hanggat hindi ito pumapayag na lumabas kasama siya.
Samantala, sa isang cafe, makikita si Billy na kumakain ng almusal habang ang dalawang Italian-American gangster ay makikitang nagbabanta sa mayari tungkol sa pagkakautang nito. Binugbog ni Billy ang dalawa upang palakasin ang kanyang peking identity bilang isang mapanganib na kriminal. Mabilis niyang napatumba ang mga ito, ngunit napilayan ang kanyang kamay at saka umalis. Sa ibang eksena, sa wakas ay pumayag na din si Madeleine na mag-dinner kasama si Colin sa isang French restaurant. Habang si Billy ng mga sandaling iyon ay nasa isang bar at umiinom ng juice nang pumasok at nilapitan siya ni Frank Costello. Ito ang pinakahihintay na pangyayari ni Billy. Nagkunwari siyang hindi niya kilala si Frank, inutusan siya nito na sumunod sa kanya. Nang magkaharap ang dalawa, sinabi nito kay Billy na ang mga Italian na binugbog niya ay konektado sa mafia sa Providence at babalikan siya upang patayin. Sinabi din nito na makakaya niya itong pigilan, at tinanong niya si Billy kung gusto niya itong gawin. Habang nag-uusap sila tungkol sa yumaong ama ni Billy, kinapkapan siya ni Mr. French, at sinabing malinis ito sabay na pinukpok nito ang kanyang sugatang braso para tanggalin ang nakabalot na benda. Lumapit din si Frank at tinanong si Billy kung ito ba ay isang pulis. Pilit siyang pinapaamin habang hinahampas nito ng sapatos ang kanyang kamay. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, mariing itinanggi ito ni Billy, at sa huli, sinabihan siya ni Frank na itigil na ang pagbebenta ng droga at binigyan siya ng pera para sa nabugbog na kamay. Samantala, sina Colin ay nag-imbestiga tungkol sa nakitang bangkay ng mga lalaking binugbog ni Billy sa cafe. Maya-maya ay tinawagan niya si Madeleine upang sabay silang mag-lunch. Pagkatapos nilang mag-usap, pinalitan nito ang SIM card at tinawagan si Frank upang bigyan ng update tungkol sa ginagawang investigation. Sinabi ni Frank kay Colin na siya ay nag-frame up ng isang tao para sa pumatay sa mga ito at sinabi dito kung saan matatagpuan ang baril na magpapatunay kung sino ang may sala. Samantala, habang kumakain si Frank ng almusal, iniisip niya kung ano ang magiging pakinabang sa kanya ni Billy. Maya-maya ay pinakita nito ang isang putol na kamay at nilagay sa mesa. Labis namang kinabahan si Billy sa ginawa nito. Kaya nung pumunta siya sa banyo agad na tinanggal niya ang nakakabit sa kanyang wire at itinapon sa bintana. Sa mga sandaling iyon, sina Quinnen at Dignem na nakikinig sa usapan ay nadismaya dahil hindi na nila narinig ang buong pag-uusap. Pasikreto niyang tinawagan si Quinnen sa telepono. Sinabi niya kay Quinnen na hindi na siya magsusuot pa ng wire, dahil kitang-kita na natakot si Billy sa ginawang estilo ni Frank. Ibinalita din ni Quinnen kay Billy na si Frank ay nagbebenta ng mga microchip ng militar sa mga Chinese at sinabihan si Billy na ipaalam sa kanya at kay Dignem kung may narinig siyang anumang bagay tungkol dito. Pagbalik sa opisina, kinausap ni Colin ang isang maliit na grupo ng mga opisyal. Sinabi niya dito na hinati-hati ni Quinnen ang SIU, kung saan sa tingin nito ay isang magandang bagay, dahil maaring may informant sa pulisya si Frank at isa pa, walang tiwala si Quinnen sa ibang mga pulis. Sa ibang eksena, makikita si Frank at Billy na nasa isang restaurant at pinag-uusapan nila ang tatay nito na si William Costigan Sr., Sa di kalayuan, isang surveillance team ang kumukuha sa kanila ng mga larawan. Samantala, nahuli na nila Colin ang isa sa mga tauhan ni Frank na si Fitzy. Under interrogation si Fitzy at tinawagan na ang kanyang abogado pero hindi pa ito dumadating kaya nagpanggap si Colin na i-interrogate niya ang lalaki at pumasok ito sa loob ng interrogation room. Maya-maya pa ay binigyan ni Colin si Fitzy ng isang telepono at sinabihan siyang tawagan ang kanyang ina upang ipaalam dito na hindi siya makakauwi. Ginawa naman ni Fitzy ang sinabi nito pero ang totoo ay nagbigay siya ng tip kay Mr. French. Samantala, si Billy ay nasa kanyang psychiatry appointment kay Dr. Madeleine. Humingi siya ng mga pills para matugunan ang kanyang stress, dahil laging nagpa-flashback sa kanya ang mga pagpatay na ginawa nila kasama si Mr. French habang naka-undercover. Hindi pumayag si Madeleine noong una pero sa huli ay binigyan din siya ng gamot at sinabi nito sa kanya na mas mabuting kumuha na siya ng ibang psychiatrist. Pumayag naman si Billy at sa huli ay inimbitahan niya si Madeleine na magkape. Samantala, nakipagkita si Billy kila Dignem at Quinnen. Sinabi niya sa mga ito na nasisiraan na siya ng bait sa pagpapanggap na ibang tao. Sinabi ni Dignem na ituloy niya ang pag-u-undercover dahil kung hindi ay buburahin nila ang kanyang files, at ito ang pinakaayaw ni Billy. Nang kumalma ang tensyon, sinabi ni Dignem kay Billy na sa tingin niya ay may spy si Frank sa loob ng SIU. Sa opisina, makikita si Captain Ellerby na kinausap ang task team tungkol sa isang operasyon na kanilang gagawin.
Under surveillance nila ang isang bodega kung saan magaganap ang pagbebenta ng mga microchip. Nagulat naman si Colin nang malaman ang plano, dagdag pa nito na target nilang mahuli ng buhay si Frank. Nang malaman ito, agad na tinawagan ni Colin si Frank. Samantala, sa bodega, natuloy ang deal ayon sa plano, ngunit hindi makakuha ang mga pulis ng ebidensyang kailangan nila dahil sa pangit ang pwesto ng kamera. Tinawagan naman ni Billy si Dignam at galit na sinabi dito na positibong may spy sa loob ng SIU dahil alam ni Frank ang lahat ng galaw ng kapulisan. Sinabihan niya si Dignam na dapat nilang malaman kung sino ang spy. Si Billy, ng mga sandaling iyon ay halatang stress na, kaya't minabuti niyang mag-relax at pumunta sa isang cafe. Inimbitahan niya si Madeline. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, sinabihan siya nito na nasa seryosong relasyon na pala ang babae. Isang araw, kinumprante ni Billy ang isang magnanakaw sa kanyang bahay dahil sa hindi pagbibigay kay Frank ng pera. Dahil sa takot, isiniwalat ng magnanakaw na isang informant si Frank ng FBI at iyon ang dahilan kung bakit hindi nahuhuli ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Billy sa nalaman at agad na sinabi ito kay Quinam. Si Billy kasama ng ibang gang ni Frank ay pinatawag sa isang warehouse para kumpletuhin ang ilang mga papeles pati ang kanilang mga personal details. Sinabi sa kanila na ilagay ang kanilang mga form sa parehong envelope na may label na Citizens Trust. Nagkamali naman siya ng pagkaka-spell kaya't binura niya ito at isinulat muli ang label sa envelope at umalis. Nang araw ding iyon, nagkita si Frank at Colin sa isang sinehan kung saan tinanggap ni Colin ang envelope at umalis. Sa di kalayuan, matagal na palang nagmamasid si Billy pero hindi niya nakita ang muka ni Colin kaya sinundan niya ito palabas at nang hahabulin niya na ito ay aksidenteng nasaksak niya ang isang empleyado ng restaurant na nagtatapon ng basura. Matagumpay naman niyang naiwanan si Billy dahil sa nangyari. Kinabukasan, nagkita sina Colin at Dignam sa police headquarters at nagpalitan sila ng masasakit na salita. Sinabi ni Dignam na isang spy si Colin. Habang si Colin naman ay sinigawan si Dignam, sinabi nito na kailangan niya ang mga pagkakakilanlan ng kanyang mga undercover agent. Pagpasok sa kanyang opisina, binuksan ni Colin ang envelope na ibinigay sa kanya ni Frank at sinimulang hanapin ang pangalan sa computer, ngunit wala naman siyang nahanap. Napagtanto niya na mahahanap niya ang undercover kung susundan niya si Captain Quinnan kaya pina-surveillance niya ito. Samantala sa isang bar, dumating ang mga bagong tauhan ni Frank at pinauwi na niya si Billy. Nang makalayo na sa bar, tinawagan agad ni Billy si Quinnan at sinabi dito na si Frank ay naglilipat ng droga kasama ang mga bagong tauhan nito pero sinabi niya na maaaring ito ay trap lamang para sa kanya. Maya-maya, tinawagan naman ni Frank si Colin at nagtanong sa kanya kung may narinig siya tungkol sa droga o mga bagong tauhan. Sinabi ni Colin na wala at sinabihan siyang mag-relax dahil malalaman niya ang tungkol dito kung may nakakaalam sa departamento nila. Ibinaba ni Frank Costello ang telepono at sinabi kay Mr. French na hindi si Billy ang undercover. Samantala, si Colin ay kausap ang detective na sumusunod kay Captain Quinnan, na sa mga oras na iyon ay papunta sa abandonadong gusali upang makipagkita kay Billy. Samantala sa rooftop, sinabi ni Billy kay Quinnan na si Frank ay may magaganap na transaksyon ngunit hindi niya alam kung saan. Sinabi niya na nanghihinala na si Frank sa kanya at mas nagiging nakakatakot na ito, dahil ngayon lang niya ito nakita na puno ng dugo ang mga kamay. Inulit ni Billy na nababaliw na si Frank, dagdag pa niya, papatayin siya nito kapag nalaman niya kung sino talaga siya. Nakita naman ni Quinnan na nagiging desperado na si Billy, kaya't humingi siya ng tawad dito at nangakong ilalabas siya oras na malaman nila kung sino ang spy nito sa loob. Samantala, tinawagan ni Colin si Frank at sinabi na malapit na niyang mahuli ang undercover dahil nakipagkita ito kay Quinnan na pinasusundan niya. Ibinigay niya kay Frank ang lokasyon at ipinadala ni Frank ang kanyang mga tauhan para alamin kung sino ang undercover. Si Delahunt, isa sa mga tauhan ni Frank, ay tumawag kay Billy at sinabi sa kanya na malalaman na nila kung sino ang undercover at ibinigay kay Billy ang address. Sinabi niya naman agad kay Quinnan na nasundan siya ng mga tao ni Frank at nagmadali silang pumasok sa pinto ng rooftop. Agad na dumating ang surveillance unit sa labas ng gusali, habang ang mga tauhan ni Frank ay bumababa sa isang van na may dalang mga baril. Inakala ng mga pulis na makikipagkita si Quinnan sa mga tauhan ni Frank kaya sinabi nila ito kay Colin. Sinabi ni Colin na maaaring si Quinnan ang kanilang target, samantala sina Billy at Quinnan ay bumaba sa hagdan pero huli na ang lahat, paakyat na ang mga kalaban.
sinabi ni Quinan kay Billy na dumaan sa fire exit, habang siya ay mananatili doon. Sa labas, si Billy ay nagmadaling bumaba, at sa isang eskinita nagulat siya nang si Quinan ay biglang mahulog sa kalsada sa kanyang harapan. Ang mga tauhan naman ni Frank Costello ay lumabas ng gusali habang si Billy ay nakaupo sa tabi ng bangkay ni Quinan. Sinigawan ni Fitzy si Billy dahil sa pagiging late nito at inutusan nitong sumakay sa van. Bumaba sa kotse ang isa sa mga detective at binaril si Delahunt sa tiyan, na nagudyok sa lahat ng mga detective na magpaputok. Na baril naman ni Fitzy sa balikat ang isa sa mga ito. Agad na sumakay ang mga tauhan ni Frank sa van at umalis. Samantala, sa police station, tinanong ni Captain Ellerby si Colin kung bakit pumasok si Quinan sa abandonadong gusali, habang si Dignam naman ay galit na nagtanong din kay Colin kung bakit niya pinasundan si Quinan sa mga detective. Sumagot naman ito na gawain na yun ng internal investigations. Sa sobrang galit, pinagsusuntok ni Dignam si Colin hanggang sa pumagitna na si Captain Ellerby. Sinabi ni Colin na mayroon siyang sapat na dahilan para patunayan na pinatay si Quinan ng kanyang mismong undercover. Galit na galit si Dignam sa kasinungalingan nito. Gusto naman ni Colin na ma-access ang files ni Quinan at Dignam, kaya sinabi ni Captain Ellerby sa isa sa mga pulis na makipagtulungan sa mga tech guy upang makakuha ng access sa mga files at sinabihan si Dignam na mag-leave of absence. Ngunit sa halip ay nag-resign na ito. Sa ibang eksena, pinag-uusapan ng mga tauhan ni Frank ang nangyari at tinanong ni Fitzy si Billy kung saan ito nanggaling. Samantala, pinatawag ni Delahunt si Billy sa sopa kung saan siya nakahiga. Sinabi niya kay Billy na maling address ang binigay nito sa kanya nang tumawag siya. Ngunit nagpakita si Billy sa tamang lugar. Nang aabutin na ni Billy ang kanyang baril, hinawakan siya ni Delahunt sa braso at sinabing hindi niya ito sinabi sa mga kasamahan. Nang mawala na ito ng buhay, napagtanto ni Billy na si Delahunt ay isa ring undercover na pulis. Siya ay lumakad palayo at sinabi na si Delahunt ay patay na at sabay umalis. Sa ibang eksena, makikita si Billy na tuliro at nakaupo, naghihintay kay Madeline sa labas ng gusali ng kanyang opisina. Paglabas ni Madeline, nakita niyang problemado ito kaya't hinaplos niya ito sa ulo at sumandal sa kanya. Umatras naman si Madeline at sinabi kay Billy na hindi sila maaaring maging malapit ng husto. Humingi ito ng tawad at umalis. Samantala, habang mag-isa si Colin sa police headquarters, kinuha niya ang telepono ni Kanan at tinawagan ang huling numero na tinawagan nito. Hindi sigurado si Billy kung sasagutin ba niya ang tawag sa kanyang undercover phone. Sinagot niya ito pero hindi siya nagsalita, ganun din si Colin. Ibinaba ni Billy ang tawag at nag-impake. Tinawagan niya muli ang numero at tinanong kung sino ang kanyang kausap. Sinabi ni Colin na siya si Sergeant Colin Sullivan at siya ang pumalit sa unit ni Quinan. Sinabi niya na si Dignam ay nasa Samantala, si Frank at ang kanyang mga tauhan ay patungo sa isang lugar upang kumuha ng droga. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Colin at binalaan siya na may nakabuntot sa kanyang dalawang sasakyan ng mga pulis, kaya inutos ni Frank na paalisin niya ang mga ito. Sinunod naman ito ni Colin. Pagkatapos ay nagtungo siya kay Captain Ellerby at sinabing nakausap niya ang informant ni Quinan at alam niya kung saan papunta si Frank. Sa kotse, nakita ni Frank na umalis na ang mga nakabuntot sa kanilang sasakyan at nasiyahan sa pagsunod ni Colin. Samantala, ipinadala naman ni Billy kay Colin ang lokasyon. Sa bodega, ang mga tauhan ni Frank ay isinagawa ang deal at lahat ay sumakay na sa sasakyan, maliban kay Billy na nagtago sa likod ng bodega. At nang paalis na ang mga ito, sumulpot ang mga sasakyan ng mga pulis sa kanilang daraanan. Nagpalitan ang mga ito ng putok at napatumba ang mga tauhan ni Frank. Habang may tama naman ng bala sa tiyan si Frank kaya nagtago ito sa likod ng isang truck at tinawagan si Colin na sumulpot na may hawak na baril. Tinanong siya ni Colin tungkol sa kanyang pagiging isang informant ng FBI, at tinanong din ito kung alam ba ng mga FBI ang kanyang pagkatao. Sinigurado ni Frank kay Colin na walang nakakaalam tungkol sa kanya. Binaril ni Frank si Colin pero nakailag ito, gumanti ito at binaril si Frank dahilan upang ito ay mawala ng buhay. Pagbalik niya sa headquarters ay sinalubong ng papuri si Colin ng kanyang mga kasamahan.
Samantala, si Billy ay naghihintay sa kanyang opisina nang pumasok siya. Sinabi niya kay Billy na ire-recommend niya ito para sa Medal of Merit, ang pinakamataas na karangalan na maaari nilang makuha. Sinabi ni Billy na isa lamang ang gusto niya, ang ibalik ang kanyang identity at ang perang ipinangako sa kanya. Ibinigay niya kay Colin ang password sa kanyang nakalock na undercover file. Umalis si Colin sa opisina para i-print ang file ni Billy. Habang nasa labas napansin ni Billy ang envelope na may label na Citizens Trust sa mesa ni Colin, napagtanto niyang si Colin ang informant ni Frank at agad na umalis. Bumalik si Colin sa kanyang opisina ngunit wala na si Billy. Nakita niya ang envelope at naisip na nalaman nito kung sino siya, kaya agad niyang binura ang file ni Billy sa database ng pulisya. Sa ibang eksena, pumunta naman si Billy sa opisina ni Madeleine. Binigyan niya ito ng envelope at hiniling na panatilihin itong ligtas. Sinabi niya dito na buksan ito kung may mangyayaring masama sa kanya o kapag tinawagan niya ito at sabihin na buksan ito. Kinabukasan, habang natutulog si Colin, ay naglagay si Madeleine ng puting envelope sa kanyang dibdib. Nang magising, binuksan niya ito at nalaman na buntis si Madeleine. Pagkalipas ng ilang sandali, sa sala, nag-aayos si Madeleine ng mga sulat at nakita ang isang envelope mula kay Billy na naka-address kay Colin. Narinig niyang pumasok si Colin sa banyo, kaya binuksan niya ang envelope at nilabas ang laman na CD, na may label na Play Me Now. Nakasulat din ang numero ni Billy sa front cover. Pinakinggan niya ito ng naka-headphone. Ito ay isang pag-uusap nina Frank at Colin na nagpapatunay na si Colin ang spy ni Frank. Paglabas ni Colin sa banyo ay inilagay ni Madeleine ang recording sa speaker para marinig ito ni Colin. Umalis si Madeleine at pumunta sa kwarto. Tinawagan ni Colin si Billy na nagsasabi sa kanya na ni-record ni Frank ang lahat at ibinigay sa kanyang abogado para sa kasiguraduhan. Sinabi ni Billy na ibinigay ito ng abogado ni Frank sa kanya dahil mas pinagkatiwalaan siya ni Frank kaysa kaninuman. Tinanong ni Colin si Billy kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Billy na gusto niyang ibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinigay niya kay Colin ang kanyang lokasyon, sa abandonadong gusali kung saan namatay si Kanan. Nang pumunta si Colin sa rooftop, agad siyang tinutukan ni Billy ng baril. Pinusasan niya si Colin, kinuha ang kanyang baril at sinabi sa kanya na hinuhuli niya ito. Sinubukan ni Colin na makipagkasundo kay Billy pero hindi na naniwala si Billy sa kanyang mga kasinungalingan. Sinabi ni Colin kay Billy na walang maniniwala sa kanya dahil binura niya ang kanyang police file at pagkakakilanlan. Sa galit ni Billy, sinuntok niya ito sa mukha at bumagsak si Colin. Habang binubuhat ni Billy si Colin, sumulpot sa pintuan ng rooftop ang pulis na si Brown at tinutukan sila ng baril. Sinubukang kumbinsihin ni Billy si Brown dahil isa ito sa iilang tao na nakakakilala sa kanya at magkasama silang nag-training sa pulisya. Sinabi ni Billy kay Brown na siya ang tumawag dito para humingi ng backup. Ngunit, inutos ni Colin na barilin niya si Billy, dahil si Colin ay isang sergeant. Sinabihan ni Brown si Billy na bitawan ang baril. Sinabi ni Billy na si Colin ang informant ni Frank at mayroon siyang ebidensyang magpapatunay dito. Walang nagawa si Brown nang umalis siyang bihag si Colin. Isinakay ni Billy si Colin sa isang elevator. Pagbukas ng pinto, biglang binaril sa ulo si Billy dahilan upang mawalan agad ito ng buhay. Binaril siya ni Barry Gunn, isang pulis na impormante din ni Frank. Habang tinatanggal nito ang posas ni Colin, bumaba si Brown sa elevator at nakita ang katawan ni Billy na nakahandusay sa sahig. Binaril ni Barry Gunn si Brown at sinabi kay Colin na ibibigay sila ni Frank sa FBI. Hiningi naman ni Colin ang kanyang baril at agad na binaril ito ni Colin sa ulo. Sa police headquarters, sinabi ni Colin sa departamento na pinatay ni Barry Gunn si Billy at Brown, bago niya ito nagawang barilin at si Barry Gunn ang impormante ni Frank. Si Billy ay tumanggap ng Medal of Merit sa ceremonial ng kanyang libing. Si Madeleine at Colin ay parehong dumalo ngunit nakatayo sa magkabilang panig ng kabaong. Si Madeleine ay umiiyak at kitang-kita ang galit. Pagkatapos ng libing, sinubukan ni Colin na kumustahin sila ng sanggol, pero dinaanan lang siya ni Madeleine. Makalipas ang ilang araw, pagpasok ni Colin sa kanyang apartment at nagulat siya sa kanyang bisita, nakita niya si Dignem na naghihintay sa loob. Tinignan niya ang mga paa nito na nakasuot ng plastic boots at napagtantong papatayin siya nito. Agad siyang binaril ni Dignem sa ulo dahilan upang mawalan agad siya ng buhay at umalis ng walang sabi-sabi. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.